Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Marcos nagulantang sa matinding pasabog ni Duterte. Ano nga ba dahilan? Well, let's find out. Kasabay ng kick-off rally ng Bagong Pilipinas, abay all out at binira ni dating Pangulong Duterte ang mga congressman at si Pangulong Marcos. Hindi na nga ito nakapagpigil at nagpaulan ng mga mura kasabay ng mga matitinding pagbubunyag. Binigyan mo ng 20 milyones isa't isa sa kanilang mga congressman at binibili ang Pilipino. Alam ninyo kung ano yan? Kaluluwa ang ninyo ang binibili ng taong bayan. Hindi ako mapayag ng ganon. Nakapag-aral ako, hindi naman ako ignorante. Bakit ka mag-people's change? Ang problema ninyo, ganito. Ang malas ng Pilipinas, every president, almost all, pag naupo na dyan sa Malacanang, walang ginagawa kung mag-isip ang mga putang ina kung paano pahabain ang termino nila. Ang election is a cleansing process. Gumagalaw yan, huwag mong pigilan. Ngayon, kung ikaw nandyan, naupo ka, you stop the process of governance, hintuin mo, kasi pahabain mo ang termino, gusto mo. Sabi ko nga sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, Bingbong. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Magdasal lang kayo. If by grace of God, mabalik ako, arestuhin ko kayo lahat for the swindling of the Filipino people. You committed fraud. Pinagsayangan ninyo ang pera namin. People's Initiative does not involve buying the vote or the signature of the Filipino. Binunyag din ni Duterte kung sino nga ba ang nasa likod ng People Initiatives at tinawag pang bangag at adik ang ating Pangulong Marcos. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan galing kay Lisa Marcos pati kay Romualdez. Bongbong bangag yan. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto. Baka kasali ka pa. Alam mo, presidente, tapos mag-parliament, tumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro, tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. Kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuhan niyang putang inang. Huwag kayong, alam mo, bakit ako magkipag-away ng presidente? Marami siyang sundalo. Kaya natin, kayong pumalag, pero there is always a time for everything. May panahon na ikaw ay sikat. Sa ayaw mo at sa hindi, may panahon ka talagang bababa dyan sa Malacanang. Sinabi ko lang, huwag ninyong kalimutan, Mr. President, ang delikadesa. Mahirap yan.
magkaroon tayo ng demokrasya tayo. Mr. President, huwag mong kalimutan na isang term ka lang pagkatapos bababa ka na. Ikaw, Mr. President, hintayin mo yung 6 year. Kalimutan mo na yung kay Romualdez kasi yan ang magpahamak sa iyo. At maraming magagalit sa iyo, pati na ang militar. Kaya hindi na ako magtatagal. Yun lang ang dasal ko. Reject. Protect the Constitution. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. You should worry about the nation. The millions of Filipinos. Huwag kayong mag-isip lang ng isang pamilya. Ilagay ninyo sa utak ninyo yan. Pag-umpisa pa lang, bayaran na. At maniwala ka ng konstitusyon, lalabas yan maganda. Kung pira-pirahin lang tayo. Balang araw, wala na ako sa buhay. Maybe 10 years, 5 years from now. You might want to change some provision. Yung sabi nila, the usual excuse is economic provisions lang ang aming pakialaman. Putang ina, huwag kayong maniwala dyan sa mga yawa na yan. Puro kasing sinungaling ang mga ulol. Honorable Busita, you have the floor. Mr. Chair, I agree with your conclusion na may kumikita talaga. Why? Kung papansinin po natin, yung mga board of directors, yung mga officers ng kooperatiba, pag pinag-usapan po ito, happy sila na sinasabi nila, we support modernization program. Pero kung titingnan po natin, Mr. Chair, maraming mga drivers, maraming operators, kahit lalaki pa nga, umiiyak. So, meaning, may nagsasuffer talaga dito, Mr. Chair. And, nabanggit po ni Corporate Secretary from Choret na they procured 92 units. But, according to Land Bank, they procured 91 units. So, lumalabas talaga na may isa na pag bumili ka ng certain numbers of motor vehicles, imported vehicles, mayroong libre. And, Mr. Chair, to be honest with Choret, hindi ako makonvince na walang previous. Imagine 200 million. So, maybe, in fairness to Corporate Secretary, pwedeng merong 200,000. And ang involved lang po dito, Mr. Chair, Corporation and LTFRB. Yan ang nag-uusap dyan, Mr. Chair. And Mr. Chair, nakikita ko, patatawa, pangiti-ngiti si Mr. Borata Parang may alam to Pwede po ba, Mr. Chair? Mr. Borata? Kasi, Your Honor, nang gumawa kami ng corporation namin dati, pumunta din sa amin yung GMC agent. Maliwanag pa sa isip ko na yung presyuhan ng per unit is 2.180. Yun yung presyo dyan. Kahit itanong mo pa ngayon sa GMC, kasi bumili sila ng una ng isang unit. Yung presyo nun, sa pagkakaalam ko, dahil nagkain pa yung litson doon sa garahe nila, 2.180 lang. Yun nga. Okay, Mr. Chair. Kasi yung ibang mga resource speakers natin resource persons, iba nang tingin sa atin, no? So, according to you, sabi ng GMC, 2.18 million only. Landbang, magkano po yung presyo per unit as per your record? Mr. Chair, base po sa sales invoice, ang presyo po ng unit ay 2.6 million bawat isa. Okay, 2.6 million pesos minus 2.18.
tumapareho doon sa kanina, 420,000 pesos ang nawawala. So kung dinidina ng Choret, unlike yung kaninang resource person natin, naka-receive sila nagbibigay sila ng 100,000, parang kung titingnan po natin, Mr. Chair, mayroong 420,000 pesos discount. Pero, pwede itong unit ang equivalent. So, 420,000 times 91 units, it's around 3.82 million pesos. So, maybe, kung sinasabi, Mr. Chair, ng Choret, na ang pinocure nila ay 92 units, pero as per record of Land Bank, 91, Mr. Chair. So, merong 1 unit. I just wanted to correct you, Mr. Chairman, Congressman Busita. It's not 3.8, it's 38 million, 38.6. Because 420,000 So, times mo 38 sa million. 91 units, that's 38 million. That Wow. was given as a over, di ba? Yes. But we have to consider, Congressman Busita, that yung 420, most likely kasama din yung mga chattel mortgage, Yes, Mr. Chair. pero hindi ganun kalaki yun eh. That's why doon na nagsisimula yung korupsyon. Yung So, Mr. Chair, kung 420,000 pesos, let's say 350,000 pesos na lang, times 91 units, that is 31,850,000 pesos. So, Mr. Chair, yung kanina po, tumatama eh. So, ang conclusion ko po dito, talagang yung nakarating na report kay Speaker Martin Romualdez, totoo. Kaya dapat po, investigahan talaga ito. Kaya marami na mga incorporators, maraming board of directors, cooperative officers, na talagang pag piningnan mo, nakasupport talaga sila dito, Mr. Chair.